po mga kaibigan, ang isa na naman sa nagpapatunay na sa kasalukuyang administrasyon, walang pinipili kahit sino, kahit kapartido, kahit kasama sa gobyerno. Pag merong nilabag na batas, may pananagutan at pananagutin. Alam ba ninyo na ito pong isa o nangungunang pinakamayamang pamilya dito sa ating bansa na malaking negosyante ay kinasuhan po ng SEC, Security Exchange Commission. Office of the President po yan. Dahil lumalabas, di umano, merong maling ginawa, paglabag sa batas, at parang hindi totoo daw yung mga report ng kanilang mga asset. Abay, naloko na. May epekto po sa ekonomiya yan, kaya hindi yan papayagan ng SEC. At tama lang na mag-file ng kaso at panagutin. Ang tinutukoy ko po ay ang pinakamayaman, billion dollars, asset, kayamanan, ang pamilyang Villar, dating Senate President, dating House Speaker, Manny Villar, dating Senador, Congressman Cynthia Villar, at ang kanyang mga anak. Pakinggan niyo itong report na ito. Sinampahan ng Securities and Exchange Commission ng reklamong kriminal ang Villar Land Holdings Corporation. Ayon sa SEC, para ito sa market manipulation, insider trading at misleading disclosures na nagbago ng share price ng kumpanya at luminlang sa mga investor. Sinampahan ng Villar Land na dating Golden MB Holdings Inc. ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code. Kabilang sa mga respondent, sina Villar Land Chairperson at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar at kanilang mga anak, kasama sina incumbent Senators Camille Villar at Mark Villar. Inireklamo rin ang ibang kaugnay na kumpanya at mga opisyal nito. Yan ang Infra Holdings Corporation na pag-aari ng kapatid ni Manny Villar at ang MGS Construction. Ayon sa SEC, sangkot ang mga naturang kumpanya sa trading activities na gumawa ng artificial demand at sumuporta sa presyo ng Villar Land shares. Nagugat ang mga reklamo sa investigasyon ng SEC sa public disclosure at trading activities ng Villar Land. Batay sa financial statement ng Villar Land noong 2024, nasa 1.33 trillion pesos total assets at 999 billion ang income na kanilang idineklara, higit na mas mataas sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Ang pagtaas dahil anla sa revaluation ng real estate holdings. Ayon sa SEC, isa na publikong assets at income bago pa man natapos sa external audit ng kumpanya. Sabi noon ng independent auditor ng Villar Land, hindi pa natatapos ang pag-audit ng financial statements. Nang naisumiti na ang audited financial statements, lumabas na nasa 35.7 billion pesos lang ang total assets. May alegasyon din ng insider trading laban kay Senator Camille Villar. Pumilian nilang senadora ng 73,600 shares noong December 2017 bago inilabas ang isang corporate disclosure na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng shares. Binawi rin daw ng SEC ang accreditation ng property appraiser ng Villar Land at pinagmulta ng 1 milyong piso ng matukoy na unreliable o hindi maasahan ang valuation reports nito. Sa isang pahayag, nakuha ng GMA News Online mula sa Villar Group, sasagutin daw nilang lahat ng alegasyon. Ayun, no? So, yan po yung report. Thank you sa GMA News. Alam niyo, pagka SEC, Security Exchange Commission po ang nag-imbestiga at mayroong nakitang problema, ay talagang sila ho ay mayroong exclusive na authority, kapangyarihang kasuhan kahit sino. Well, parang napeke yung mga asset kung ano, naloko na. Business po yan, pero may epekto yan sa ekonomiya. Kaya hindi po papayag ang SEC na ito ay ibaliwala. Dahil, siyempre, magrereklamo yung ibang mga negosyante. Alam mo naman, ang business napakahalaga sa gobyerno. Kaya kailangan pantay-pantay ang treatment, pantay-pantay ang galawan. Hindi pwedeng aabuso sa kapangyarihan dahil mga politiko, dahil may koneksyon sa gobyerno. So yan ay pagpapatunay na kahit malapit kay Pangulong Marcos, ang mga Villar, kasi si Camille Villar naging senador dahil sa alyansa sa pagbabago, alyansa ng pagbabago noong nakaraang Mayo ng 2025 election. At ang mga Villar malapit din sa mga Marcos at malapit din sa mga Duterte. Actually, Duterte supporters yung mga yan. Hindi sila nagagalaw. Hindi sila nakakasuhan sa panahon ni Duterte. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos, talagang lahat kinakasuhan. Yan ay sa business pa lang. Pero alam naman natin, under investigation din po sa ombudsman, itong mga Villar, itong
tungkol sa kanilang mga project dyan sa Las Piñas at iba pa. Na ang complainant naman dyan ay si Congressman Santos na tumalo kay Cynthia Villar sa Las Piñas City nung nakaraang eleksyon. Dahil may mga multipurpose, may mga ginawang panto-market, yung tawag ito, yung flood control program, pero pumabor sa kanilang mga negosyo. Marami umanong kalye na na-develop at nagawa during Duterte administration ng si Villar, Mark Villar, ngayon Senador Villar, ang DPW Secretary. Ang sabi noon ni Mr. Santos, Congressman Santos, maraming mga project ang mga Villar sa Las Piñas at sa ibang lugar sa southern part ng Metro Manila, ang kalyeng ginawa ng gobyerno ay pumabor sa asset o pumabor sa mga business ng mga Villar. Ayun. So, under investigation, may mga violation umano sa business, sa SEC. Ito naman ay tungkol sa mga project. So, yun ang pagpapatunay. Ma-impluensya at malaking pamilya ang mga Villar, pero sa gobyerno, no one is above the law. Dalawang senador ang Villar ngayon, pero under investigation ang kanilang mga project at business. Ayan ang pagpapatunay. Taliwas ito sa mga paratang ng mga anti-Marcos na namimili lang ang Marcos administration kung sino kakasuhan. Ang kamag-anak, kaalyado, hindi. Ay ito, kabaliktaran. Ito ang totoo. Sabagay, lagi naman baliktad na sinasabi ng mga yan. Ako naman, wala naman akong pakaalam sa Marcos administration kundi tumutulong lang tayo. Wala namang kinalaman ng gobyerno sa aking mga ginagawa. So, base ito sa nangyayari. Kaya yung ating ibinabalita at opinion, base sa mga nangyayari. Okay? Under investigation ng mga Villar sa ombudsman, under investigation at kakasuhan na ng SEC, ang mga Villar sa kanilang negosyo. Ayan po yan. So, ibig sabihin, hindi pinuproteksyonan, hindi pwedeng dahil malapit ka kay Pangulong Marcos, protektado na ang negosyo at ginagawa mo. Hindi po gano'n. Yan ang magandang halimbawa. Pero, ang tanong, doon pa sa nakaraang gobyerno, wala ba silang violation? Hindi lang ang mga Villar, yung mga ibang negosyante, yan ho yung nakakapagtaka. Maraming umabuso sa gobyerno, sa mga negosyante at politiko noong nakaraan, walang nakulong kahit isa. Ngayon, sa kasalukuyang pamahalaan, may pinakukulong, may iniimbestigahan, kakasuhan, kahit na, inuulit ko, kaalyado, kapartido. Kasi nga, sabi ng Pangulo, walang kaalyado, walang kaibigan, walang kasamahan. Pag may nilabag na batas, ay iimbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan, ang korte ang magpaparusa sa kanila at ang batas. Ayun. Yan ang rule of law. Doon sa mga nakakaintindi, okay na okay yan. Doon sa saradong isip o kaisipan tungkol sa ganito, wala tayong magagawa doon kung sarado talaga. Please like and share. For information at for education only.